Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jano. Taong 1978, probinsya ng Siquijor. Maraming pamamaraan ng pambabarang pero kadalasan insekto ang pinaka-instrumento. Subalit para kay Dansoy, mainam na gumamit ng paraan na hindi direktang magtuturo na barang ang dumapo sa isang tao. Idadaan sa may tuturing na mansya ng damit na kung tawagin ay taguliman. Tansoy, hindi ko na nagugustuhan ang ginagawa mo. Anak kita, oo. Natutuwa akong sumusunod ka sa yapa ko bilang mambapara, pero parang sumusobra ka na. Hindi lilipas ang buwan na wala kang biktima. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa mo? Wika ni Lolose. Ibabalik ko ang tanong sa inyo, Tay. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginawa mo? Oo, hinahanap-hanap ng katawan ko ang pambabarang kaya hindi lilipas ang buwan na wala akong biktima. Hindi mo ko masisisi dahil ito na ang tawag ng aking kaluluwa. Huwag mo akong pangaralan dahil ikaw ang nagturo sa akin ng pamamaraang ito. Napabuntong hininga si Lolose. Hindi inasahan na ganito ang isasagot ng anak. Ang huling nalaman, mambabarang lang kapag kinakailangan. Pero ngayon, kahit walang dahilan ay nambibiktima. Tansoy, nakikiusap ako sa'yo, tumigil ka na. Bumalik ka sa dati na kumikilala pa ng tao. Hindi gayon para kang halimaw. Oo, alagad tayo ng kaliwa. Pero hindi nangangahulugan na ganun tayo kasama. Tumigil ka na, tanda. Kahit ano pang sabihin mo, wala akong pakialam. May sarili akong utak at desisyon ko masusunod. Muling napabuntong hininga si Lolose. Nasundan na lamang ng tingin ng anak. Papunta ito sa kabilang tahanan at kung hindi nagkakamali, magsasagawa ng ritual ng pambabarang. Naibagsak ni Dansoy ang bitbit na gamit. Ang pinakaayaw ay pagsabihan ni Numan, kabilang narito ang ama. Malaki ang utang na loob dito hindi dahil magulang, kundi dahil siya ang nagpakilala at nagturo sa larangang pinagsisilbihan ngayon. Kaso ayaw makinig ng salita mula rito. Ayaw na merong nangyayaalam sa ginagawa. Nang maikalma ang sarili, sinimulan ang ritual ng pambabarang. Paulit-ulit na sinambit ang pangalan ng biktima. Pagkatapos ng 3 beses ay iihipan ng orasyon ng damit. Dahan-dahang pinatakan ng tinunaw na kandila. Makaraan ng ilang sandali, maayos na tinupi ang kamiseta at saka isinilid sa bayong. Lumabas. Pinuntahan ng kabilang sityo para ibalik ang damit. Nang makitang kinuha ito ng may-ari, abot tenga ang ngiti. Pasimpleng tumalikod si Dansoy. Hindi makahintay na mabalitaan ang mangyayari sa biktima. Lumipas ang ilang araw. Hindi mapakali si Jano nang makita ang asawang nangangati. Namumula ang buong katawan at panay sa pagkamot. Nagkaroon na rin ng galos, kaya labis na nagtataka si Jano. Melissa, talaga bang wala kang allergy? Baka meron hindi mo lang alam. Ano bang kinain mo nitong nakaraan? Ano pa nga ba? Sa buhay probinsyang ito, puro lang naman tayo gulay, tuyo, tinapa. Magkakaroon pa ba ako ng sakit doon? Hindi kaya sa tubig to? O baka doon sa damit? Nakalimutan ko kasing kunin yung sinampay nung nakaraan eh. Aba malay ko sa'yo. Mabuti pa magbihis ka. Pupuntahan natin si Mang Melchor. Ipapasuri natin ang kalagayan mo. Gulong-gulo ang isipan dahil nakita na ang ganitong klase ng kondisyon. Kakamatay lang ng ama nung nakaraang taon. Ganon din ang iniinda. Nangangati. Nagsusugat.
Sa sobrang bilis ng pangyayari, bigla itong binawian ng buhay. Kinakabahan na ganito din ang dadanasin ng asawa. Pagdating sa tahanan ng manggagamot, nag-intay ng ilang oras dahil marami ring inaasikaso. Hindi mapakali dahil kating-kati na sa katawan ang asawa. Nagdurugo ang leeg at braso. Habang tumatagal, lumalaki ang pagdududa ni Jano. Nakatulad ito ng kondisyon ng ama. Napaangat ng tingin paglapit ni Mang Melchor. Magandang hapon, Jano. Pasensya na kung matagal ko kayong nakasikaso. Itong asawa mo? Ha? Sandali. Kailan mo pa dinaramdam ang kalagayang yang iha? Yumuko ang manggagamot upang malinaw na makita ang pamumula ng balat. Nung isang araw po, hindi ko alam, basta sobrang kati. Kahit anong pigil ko, nakakamot ko talaga. Ano po ba to, Manong? Napabuntong hininga ang manggagamot. Pinapasok sa silid para masuri ng mabuti. Pagkatapos ng ilang beses na pagtingin, napailing na lamang. Huwag kayo mabibigla. Ang kondisyon na ito ay mula sa pambabarang. Malinaw kong nakikita ang bakas ng barang sa balat ng asawa mo, Jano. Matanong ko lang kasi ako man naguguluhan kung paanong mababarang si Melissa. Kayong mabuti kayong tao. Hindi ko pa narinig na meron kayo nakaaway. Kayo ba? Wala ba kayong matandaang tao na nakasalamuha noon? Sabihin nating nakasamaan ng loob. Hindi kailangan bagong kilala. Pwedeng nakasalubong lang sa daan. Pwedeng ilang taon na nakalipas. Manong, maliwala kayo, nasa bahay lang palagi si Melissa. Hanggang bakuran at likod ng bahay nga lang yan eh. May ilang bisita sa amin pero kaanak lang din. Madalas kami ang nagkakasama. Sigurado po ba kayong barang to? Kung hindi kasi ako nagkakamali, parang ganito rin ang kinamatay ni Tatay Rolly. Ibig bang sabihin, barang ang dahilan ng pagkamatay ni Tatay? Kung sigurado ka na ganito nga nangyari sa ama mo, malaki ang posibilidad na nabarang siya. Hindi pa ako nagkakamali sa pagtukoy ng karamdamang Jano. Maniwala ka. Barang to. Napahugot ng malalim na hininga si Jano. Napaupo. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Siguradong sigurado si Mang Melchor sa sinabi. Lalo siyang natakot na darating ang araw na mamamaalam din ang asawa. Baka may paraan pa po para gumaling, Manong. Huwag naman po sanang umabot sa punto na maging si Melissa mawawala sa akin. Nitong nakaraan taon lang, namaya pa si Tatay. Titignan ko kung ano magagawa ko, iyo. Hindi kita papaasahin. Ngayon lang ako nakaengkwentro ng pamamaraan na to. Pangangati lang sa balat. Walang insekto sa loob. Kasi kapag sinabing barang, aasahang may kasamang insekto na siyang pepeste sa kalagayan ng biktima. Ito masyadong malinis ang kalooban ng katawan. Sa balat lang ang pinunterya. Sino kaya mambabarang na to? Maging ang manggagamot ay naguguluhan. Gayunpaman, buo ang desisyon na hanapin kung sino ang mambabarang. Binigyan na lamang ng paunang lunas. Binilinan ng takdang araw para bumalik. Pagkatapos ay binuhos ang oras sa pagtutok sa kondisyon. Kaso nga lang, lumipas ang linggo na walang nakuhang sagot. Sa kabilang banda, panay pa rin ang pangangati ni Melissa. Napagod sa kakaturo kung saan nakuha ang pangangati. Ang sabi ni Mang Melchor, hanapin ang bagay na pinagmula ng kondisyon. Hindi ito pinadaanan ng mambabarang sa hangin kung hindi sa isang bagay. Binuksan ng aparador, inisa-isa ang damit. Maging ang labahan ay hinalungkat. Sa pagkakataong ito, agaw atensyon ang kamisetang madalas isuot ng asawa. Nangingitim, basa at nangangamoy. Hindi simpleng taguliman,
dahil parang gumagalaw ang maiitim na tuldok-tuldok. Dinala ito sa loob. Maayos na inilatag sa mesa at saka sinuring mabuti. Hindi marunong tumingin ng ganitong bagay kung kaya't dinala kay Mang Melchor. Naabutan ng manggagamot na sinusubukang alamin ng pamamaraan ng barang. Kagad binigay ang damit na merong taguliman. Ito ang sinuri. Hindi makapaniwalang mikrobyo ang nagdala ng sumpa. Tunay ngang kakaiba ang pamamaraan ng barang. Hindi insekto ha. Mikrobyo ang ginamit. Katulad ng ginagawa ng taguliman sa damit. Binubulok. Sinisira. Ibig sabihin ito rin ang mangyayari sa katawan ng iyong asawa. Pero hindi niyo naman hahayaan, hindi ba? Alam kong tapat kayo sa tungkulin at handang tumulong lalo na sa katulad ko nangangailangan. Manog, wala kaming ibang aasahan kung hindi kayo lang. Aba oo naman, tinatanong pa ba yan? Sa ngayon kasi, kailangan muna nating hanapin kung sino mambabarang. Pwede nating kontrahin sa ritual. Pero duda ako na madadaan sa ganun. Harap-harapang kontra. Sigurado ako matatalo ko siya sa usaping yan. Ano po ba ang kailangan gawin? Tutulong po ako, Manong. Ikuha mo na lamang ako ng dahon ng buyo. Naubusan kasi ko rito eh. Samahan mo rin ang sanga. Mag-ingat ka doon sa gubat. Kagad pumunta ng gubat si Jano para manguha. Hindi na kailangang akyatin ang naglalakiang puno dahil meron sa baba. Pinuno ang dalang buslo at saka nagmamadaling umalis. Kaso nga lang, natigilan ng makita si Dansoy. Ang dating kaklase, naging matalik na kaibigan nung araw. Napahinto rin ito sa pangangahoy nang makita siya. Zoy! Hoy! Kumusta? Patagal na magmula nung huli tayo nag-uusap ah. Lumipat ka pala dito sa malapit. O saan ang bahay mo? Ikaw pala, Jano. Patagal na kaming lumipat dito, doon lang sa kabilang sitio. Kung taga rito ka, bakit ngayon lang tayo nagkita? Tanong ni Dansoy. Hindi maitago ang tuwa nang makita ang dating kaibigan. Kasangga ito noon sa anumang kalokohan. Minsan silang pinatawag ng punong guro ng paaralan matapos iuwi ang iilang gamit. Napahaba ang usapan ng dalawa. Hindi na malaya ng oras hanggang inabutan ng dilim. Inimbitahan pa ni Dansoy si Jano sa kalapit na tindahan para ayaing uminom. Nang mapagtanto ni Jano ang dalang buslo, kaagad siyang tumanggi. Pasensya ka na pala pero kailangan ko munang ihatid to kay Mang Melchor eh. Sa susunod na araw na lang. Soy, asahan mo magiinuman tayo? O sige, walang problema. Mukhang kailangan mo na nga umuwi, baka pagalitan ka eh. Ingat ka ha. Sa susunod na lang. Gumaan ang pakiramdam ni Dansoy. Hindi inasahang magkikita uli sila ni Jano. Nanumbalik sa alaala ang kabulastugan na ginagawa nung araw. Pailing-iling na lamang niyang binaybayang daan. Sumalubong naman ang amang si Lolose. Hindi maitago ang galit sa anak. Kagad sinermonan. Tansoy, hindi na pwede ang ginagawa mo. Kung makabarang ka, halos buong barangay. Nakita ko ang silid mo. Ang daming bakas ng biktima. Hindi mo kilala ang iba pero binibiktima mo. Ano bang nangyayari sa'yo ha? Sa pagkakatanda ko, hindi ganyan ang turo ko. Sa pagkakatanda ko rin, sinusunod ko lang ang sarili kong pamamaraan at kasiyahan. Masaya ako sa ginagawa ko, kaya anong mali doon? Hindi rin naman kailangan kilala kong bibiktimahin, hindi ba? Kikilalanin ko pa pagdudusahin ko din naman. Walang pasabing dumapo ang magaspang na palad ni Lolose sa muka ng anak. Sa lakas, napasubsob sa dingding si Dansoy. Duguan ang bibig na humarap sama. Gusto na, Dansoy.
Ayokong umabot ka sa punto na makakasakit ng mga taong minsan mo nang minahal. Kapag nangyari yan, siguradong masisiraan ka ng bait. Ikaw po yata ang nasisiraan ng bait. Huwag niyo akong pinapakialaman. Baka ikaw pa magsisi kapag nilayasan ko kayo. Mabuting makibagay ka sa akin dahil pagdating ng araw, ako ang mag-aalaga sa'yo. Matanda ka na. Naikuyom na lamang ni Lolo Jose ang mga kamao. Kahit anong sabihin, hindi na makikinig pa ang anak. Sa puntong ito, hindi na kaya pang masikmura ang gawain ni Dansoy. Ngayong araw lang ilang tao ang nabalitaang namatay. Lahat ay biktima ng barang. Wala ni isang naghinala dahil sinisi lahat sa kondisyon ng balat. Pangangate na walang lunas. Hindi matanggap ni Lolo Jose ang ganitong ugali kung kaya't siya na mismo ang kukontra sa anak. Pumasok sa silid. Muling hinanda ang mga gamit na dekadang nakatago. Matagal na siyang huminto, pero natatandaan ang bawat pasikot-sikot ng ritual. Sinimulan sa pagsambit ng orasyon, tinapos sa isang orasyon. Alam ni Lolo Jose na anak ang binibiktima ngayon, pero hindi alintana kung masasaktan sa magiging resulta. Para sa kanya, mainam na siya na lamang ang magparusa kaysa ibang tao pa ang gumawa ng paraan para matigil ang kasamaan. Patawarin mo sana ako. Patawarin mo ko, Paterna. Mahal kong asawa. Hindi ko na kaya pang makitang may nasasaktang inosente dahil sa anak mo. Lingid sa kaalaman na nakikinig lamang si Dansoy. Nakatitig sa ama sa siwang ng pintuan. Naisip na ng binata na mangyayari ito, pero hindi inasahang magkakatotoo. Ikaw ang nagturo sa akin sa larangang ito, pero ikaw din ang mangangahas na sirain ako. Pasensya na, tanda. Napaghandaan ko na ang araw na ito, kaya hindi ka uubra. Sa kabilang banda, panay ang pagdaing ni Melissa. Puno ng sugat ang katawan. Nagkalat ang dugo sa balat. Hindi mapalagay ang babae dahil kating-kati. Dali-daling pinainom ni Jano ng gamot na bigay ni Mang Melchor. Nakahinga ang asawa. Pagkatapos ay nakatulog. Pinuntahan ng tahanan ng manggagamot. Isinlaysay ang nangyari. Sa pagkakataong ito ay meron ng ideya si Mang Melchor. Batay sa binigay na senyales ng damit, may nakita akong bakas na inawakan ng mambabarang. Sa palagay ko, kinuha ang kamiseta tapos nilapatan ng sumpa sa pamamagitan ng taguliman. Nang isuot ng asawa mo, doon kumapit sa balat. Pero ang ipinagtataka ko, nagmumula sa lugar na ito mambabarang eh. Pero hindi ko matukoy kung sino. Dahil ang huli kong nalaman, si Mang Jose, pero matagal nang tumigil ang matanda. Hindi naman sa tinalikuran ng tungkulin, sadyang huminto lang siya. Mang Jose, sino po ba yan? Baka bigla siyang bumalik sa pambabarang at ito na nga nag-aasik na. Posible pero nakausap ko si Mang Jose nitong nakaraan. Hindi ko maramdaman na bumalik na siya. Huwag ka mag-alala. Mamanmanan ko, matanda. Kung makakuha ng impormasyon, sasabihan kita kagad. Ito muna ang painom mo kay Melissa. Gumawa ako ng bagong gamot para sa kanya. Umuwi si Jano dala ang gamot. Hindi rin mapakali kakaisip kung sino ang mambabarang. Lalo pat sinabi ni Mang Melchor na nasa lugar lang nila. Hindi maiwasang pagdudahan kahit ang malalapit na kaibigan, pati na ang kapatid na nasa kabilang bahay lang. Binalaan ng asawa na huwag makikipag-usap kahit kay Nino. Mga kaanak ay hindi pinapalapit sa tahanan. Naninigurado, gustong makaiwas sa posibilidad. Habang bumubuti ang kalagayan ni Melissa sa bagong gamot, bumalik si Jano sa manggagamot. Pinanood ang iba't ibang eksperimento nito.
Sinusubukan ng mga paraan para matanggal ang sumpa. Kaso nga lang kahit anong gawin, kapit na kapit ang taguliman. Kapag po ba matatanggal sa damit, ganun din ba mangyayari sa balat ng asawa ko? Ganun na nga, huwag ka munang maingay dahil sinusubukan ko pa. Kung hindi gagana, isa na lang ang pwede nating gawin. Hanapin ang mambabarang at harap-harapang puksain. Kung mapapatay natin, matatapos na ang paghihirap ng asawa mo. Hanapin na lang po natin siya at patayin. Huwag na ang ginagawa niyong yan. Matatagalan eh. Tapos wala pang kasiguraduhan. Maghintay ka dyan o. Naiintindihan ko nararamdaman mo, pero walang magagawa ang padalos-dalos. Manong, hindi naman sa nagmamadali. Pero ang kalagayan ng asawa ko, yon ang inaalala ko. Malay natin, sa susunod na mga oras, lalo pang lumala. Makakatulong ang gamot, pero hindi nakakasiguro kung pati ang sumpa matatanggal. Napabuntong hininga ang manggagamot. Sa kabilang banda, tama si Jano. Mabisa ang gamot niya, pero hindi nangangahulugan na maging ang sumpa ay mapupuksa. O sige, walang problema. Ititigil ko ito at hahanapin ang mambabarang. Ikaw umuwi ka sa inyo. Bantayan mo ang asawa mo. Babalitaan kita kagad kung ano mangyayari. Pinuntahan ni Mang Melchor si Lolose. Magiliw naman siyang tinanggap ng matanda. Nag-usap ang dalawa. Hindi may tatanggi ang kabutihan sa kabila ng pagiging alagad ng kaliwa. Sa haba ng usapan, nagawang isingit ng manggagamot ang tungkol sa pambabarang. May ba tayo pare? Bumalik ka na ba sa pambabarang? Dekada na ang lumipas magmula nung huminto ako. Darating din naman talaga ang panahon na magpapahinga na tayo sa tungkulin. Ikaw ba kailan mo balak tumigil? Wag pala muna. Manggagamot ka, kaya magserbisyo ka sa mga tao hanggat kaya mo. Ganun na nga pare. Tutuparin ko ang sinumpang tungkulin. Kahit uugod-ugod basta marunong pa, manggagamot ako. Tatapadin na kita pare ha. Wala ka bang nababalita ang mambabarang dito sa atin? May pasyente ako na biktima ng barang. Ang pinoproblema ko, kakaiba ang paraan. Idinadaan sa taguliman. Nagdurusa sa pangatin ng buong katawan ng biktima at kapag hindi naagapan, talagang mamamatay. Kailangan ko mahanap kung sino para harap-harapan siyang mapuksa. Sinubukan ko ng iba't ibang paraan pero ayaw madaan eh. Napabuntong hininga si Lolose. Natahimik dahil ang tinutukoy ng manggagamot. Walang iba kung hindi ang anak na si Dansoy. Naganap na lamang ng paraan upang makalusot sa usapan. Wala naman ako naririnig. Meron palang mambabarang sa lugar na ito bukod sa akin. Ngayon ko lang nalaman Pero wag kang mag-alala. Kung sakali mang may malaman ako, sasabihin ko sa'yo kagad. Asahan ko yan pare ha. Kinakailangan ko talaga mapuksa yung mambabarang eh. Kasi kung hindi mamamatay yung pasyente ko. Kailangan ba talagang patayin ang mambabarang? Hindi ba pwedeng ibalik ang supa sa kanya o hindi kaya kontrahin? Pakiusapan na bawiin ang barang. Yun ay kung papayag nga. Kung hindi, mapipilitan akong gumamit ng dahas. Hindi na siguro magtataka ang mambabarang kung ganun man ang gagawin. Buhay ng tao ang pinaglalaroan niya. Kaya wala siyang karapatang magreklamo kung kamatayan ang ihahain ko. Tumango si Lolose. Tinapos na rin ang pag-uusap dahil nagbabadya na ang ulan. Sa kabilang banda, nagkasalubong si Jano at Dansoy. Tuwang-tuwa habang nag-uusap. Inabutan ng ulan kung kaya't nag-inuman na lamang sa tubaan. Masaya ang bawat isa. Nauunawaan ang mga salitang namutawi. Parang bumalik sa dati kung saan muwang pa lamang at walang ibang ginawa kung hindi maging pasaway. Inalala ang nakaraan. Mga tagpong walang iniisip kung hindi ang sarili. Kaso biglang nagbago ang paligid
nang banggitin ni Jano ang tungkol sa asawa. Kinabahan si Dansoy dahil may naalala sa pagsasalaysay ng kaibigan eksaktong pamamaraan ng kanyang ginawa. Nang medyo may masmasan sa iniinom na lambanog, tumila na ang ulan. Naglakas loob na samahan pauwi si Jano. Habang binabaybay ang daan ay siya ring pagkabog ng dibdib. Hindi nagtagal, nanigas sa mga paan ng ituro ang tahanan. Yan ang bahay ko. Maliit pero kasya kami ng asawa ko. Hindi pa nga natapos kasi kinulang sa pambili ng materyales. Halika muna pare. Hoy, pare, may problema ba? Natigilan si Jano. Nang paglingon nasa malayo na si Dansoy. Nang makabalik sa ulirat ay lumapit na ito. Pagpasok ng tahanan, nanghina si Dansoy nang makita ang kalagayan ng asawa. Kalunos-lunos. Hindi na halos mamukaan dahil sa kondisyon ng balat. Pinaupusa ni Jano sa sala. Pinaghandaan ng makakain at maiinom. Sinubo pero hindi malunok. Nakukonsensya sa ginawa. Sa bawat pagsulyap sumisikip ang dibdib. Minabuti na lamang nalabanan ng emosyon kaysa pagdudahan. Umuwi makalipas ang ilang sandali. Kaagad nagkulong sa kwarto. Sinakta ng sarili dahil nabiktima ang asawa ng kinikilalang kaibigan. Si Jano lamang ang tanging sandalan nung araw. Ito pa mismo ang nagtaguyod sa kanya para makatapos. Malaki ang utang na loob sa kaibigan. Kaya ngayon na nalaman na isa ang asawa sa mga nabiktima niya, gustong maglaho na lamang bigla. Nanginginig na humarap sa altar kung saan nagsasagawa ng ritual. Kinuha ang garapon na pinaglagyan ng kaperasong tela ng damit na pagmamay-ari ng biktima. Kulay pula. Ibig sabihin nakaugat na sa katawan ang sumpa ng barang. Biglang nawala sa wisyo ang pag-iisip. Gustong tanggalin ang sumpa pero may bahaging pumipigil. Ilang beses hinampas ang ulo para tumino at maging isa ang desisyon. Kaso malakas ang hatak ng kasamaan. Pinipigilan siyang iurong ang barang. Sa hindi inaasahan, may boses na bumulong. Bakit mo tatanggalin ang sumpa kung nakaugat na sa katawan ng biktima? Huli na ang lahat, kaya wag mo nang gawin. Magbilang ka na lamang ng araw kung kailan mamamatay ang babae. Huwag kang magpadala sa utang na loob. Siya ay kusang nagbigay, hindi ka naman humingi. Wala kang pagkakautang sa kahit na sino. Hinahampas si Dansoy ang magkabilang tenga upang iwaksi kung sino ang bumubulong. Kaso nga lang ay nagpatuloy ito. Huwag mong saktan ang sarili, Dansoy. Huwag nang pahirapan. Wala kang desisyong gagawin. Wala kang sumpang tatanggalin. Nararapat lang yun sa biktima mo. Layuan mo ko. Kung sino ka man, layuan mo ko. Inuntog ni Dansoy ang ulo sa dingding. Patuloy na sumisigaw. Tinataboy ang boses. Pero lalong umaalingaw-ngaw sa isipan ang nakakabinging tawa nito. Si Lolo Jose na nakarinig, dali-daling tinignan at inawat ang anak. Mapaging langit, ano bang nangyayari, Dansoy? Sinasaktan mo ang sarili mo. Nagdurugo na ang ulo mo, Diyos ko. Halika, gagamutin natin. Labis na awa ang naramdaman ni Lolo Jose nang makita ang anak na umiiyak. Humahagulgol habang ginagamot ang sugat. Nang mahimasmasan, dito na siya nagtanong. Ano bang nangyari sa'yo, anak? Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? May problema ba? Sabihin mo sa akin. Naalala niyo po ba si Jano? Yung kaklase ko dati na tumulong sa akin para makapagtapos. Lahat ng sakripisyo at tulong niya sa akin. Nagtanaw ako ng utang na loob. Nagkita uli kami pero may ginawa ako eh.
Hindi man sa kanya pero sa asawa niya, tay. Nabiktima ko yung asawa niya. Napalunok si Lolose. Kitang-kita sa mga mata ni Dansoy ang takot at pagsisisi. Takot na malaman ng kaibigan ang ginawa. Pagsisisi para sa kilos sa kahit sinong taong bibiktimahin. Iho, nauunawaan kita. Pero hindi pa uli ang lahat para itama ang pagkakamali. Napuruhan man ang biktima. Kaya mo siyang pagalingin. Tanggalin mo ang sumpa at bigyan mo ng lunas. Harapin mo si Jano. Humingi ka ng tawad sa kanya. Maiintindihan ka nun. Sa pagkakaalam ko, matimbang sa kanya ang pagkakaibigan niya. Pagsapit ng umaga, pinuntahan kagad ni Dansoy ang kaibigan. Kagad kinumpisal ang ginawa. Si Jano sa kabilang banda tulalang napaupo. Nangihina sa nalaman. Gayunpaman hindi magawang magalit nang magpresenta si Dansoy na tanggalin ang sumpa at pagalingin ang asawa. Isinantabi ang emosyon. Tinulungan ng kaibigan sa paggawa ng ritual. Pagkatapos ihanda ni Jano ang mga gamit, tahimik na pinanood si Dansoy at ang asawang tinatanggalan ng barang. Mabilis ang pangyayari. Napagtanto na lamang na sinabi ng kaibigang ligtas na si Melissa. Tuwang-tuwa dahil sa wakas natapos na ang paghihirap. Tinanggap ang boteng naglalaman ng likidong gamot. Mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan ng magkaibigan. Magkarap ang dalawang naupo sa sala. Si Jano ang unang nagsalita. Hindi kita masisisi kung naging mambabarang ka. Naikwento mo noon sa akin, mambabarang ang tatay mo at balak mong sumunod sa yapak. Hindi ko lang lubos sa kalain na maging asawa ko ay mabibiktima mo. Hindi ko rin alam, pero wala akong lakas ng loob na magalit sa'yo. Marahil hanggang ngayon, tinatanaw ko pa rin ang pagkakaibigan natin. Sa lahat ng nakilala ko nung nag-aaral pa lamang, ikaw may tutunay na kaibigan, pamilya. Kapatid na ang turing ko sa'yo. Nalungkot ako nung bigla ka nawala eh. Wala akong balita, pero sa hindi inaasahang pagkakataon nagkatagpo ulit tayo. Pero ito ang nangyari. Huwag ka mag-alala. Ngayon na magaling na si Melissa. Hindi galit ang nararamdaman ko. Ang tanging hiling ko, patuloy siyang gumaling. Gamutin mo siya dahil kasalanan mo yan. Lolose. Yun pala ang tatay mo sa haba ng pagkakaibigan natin. Hindi ko pa nakausap sa personal ang iyong ama. Naluluhang niyakap ni Dansoy si Jano. Nailang naman ito dahil sa biglaang kilos. Magmula ng araw na yun, malakas sa sampal ng katotohanan ang pumukaw kay Dansoy. Nahiya sa sarili kung kaya't tinalikuran ang pambabarang kahit labag sa kalooban. Pilit na nilalabanan ang sarili na wag nang bumalik. Natatakot na makapambiktima ng taong inosente. Ang kaibigan na tumulong sa kanya upang makapagtapos. Ito rin ang kaibigan na nakatulong sa kanya upang tuluyang tumigil sa masamang gawain ng pambabarang na kung tawagin ay taguliman. Ang susunod nating kwento ay marathon, mga kabayan. Mula ito sa mga dati nating istorya na binigyan ko ng bagong atake. Huwag na nating patagalin pa. Simula na ang marathon. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Macario. Taong 1980, probinsya ng Bunawan, Agusan del Sur. Sa murang edad na mulat si Macario sa kahirapan ng buhay. Pinagkaitan sa maraming bagay, hindi lang sa usaping pamilya, kundi maging sa pagkakaroon ng karapatan sa edukasyon na siyang inaasam ng kabataang tulad niya. Sa kawalan ng salapi at mapaghuhugutan ng suporta, ibinaling na lamang sa ibang bagay ang atensyon.
Ang tanging yaman na iniwan ng ama bago sa makabilang buhay ay isang kalabaw. Kasabay itong lumaki. Maliit pa lamang nung unang inihabilin. Katulad niya napaslit pa sa mga panong iyon. Ito lang din ang sandigan at sandalan ng lahat ng hinanaing sa buhay. Saksi sa kahirapang pinagdaanan. Subalit magmula nang humantong sa wastong gulang, napansin ni Macario ang pag-iiba ng kalabaw, lalo sa tuwing sasapit ang takip silim. Kipit balikat lang siya nung una, pero habang tumatagal hindi mapakali dahil ang kasakasamang kalabaw ay isang elementong kalahating tao, kalahating hayop, o mas kilala bilang balaw. Taglay nito ang wangis ng isang kalabaw, pero ang katawan ay mahalin tulad sa tao. Dalawang paa na lang din ang sumasayad sa lupa. Tumitindig, naglalabas ng pambihirang kakayahan. Takot na takot nung unang nakita ang ganap na anyo. Pero habang tumatagal, natutunang tanggapin ang katotohanan. Ito rin ang tagapagtanggol niya laban sa anumang banta ng panganib at kapamakan. Kaso nga lang may mga tao din na hindi maperme. Nangangati ang kamay sa salapi, kagaya ni Tisoy. Kaya pala maaga ako napipeste kasi nandito ka. Anong ginagawa mo dito? Balak mong magnakaw sa taniman namin ano? Magdanakaw! Wika ni Tisoy. Kagad itong sumugod ng suntok. Hindi gumante si Macario. Hinayaan ng kalabaw na habulin si Tisoy. Napatakbo naman ito. Sumigaw ng saklolo. Tumigil din ang kalabaw ng pagsabihan. Mula pagkabata hanggang tumanda, umaasa ka pa rin sa kalabaw. Wala ka bang sariling kamay? Bakit hindi ko yung gumanti? Bumalik ito pagkatapos tumigil ng kalabaw. Ikaw ang walang binatbat. Puro ka kuda. Ang lakas magasik ng gulo. Takbuhin naman. Eh kung lumapit ka dito, magsuntukan tayo. Tapang-tapangan ka din eh. Halika dito! Nakahanda pa ang kamao ni Tisoy. Tinawanan lamang ni Macario. Sa kabila ng posturang ipinapakita, mahahalata naman ang pagkaduwag. Ay nako, makipagsuntukan ka sa anino mo. Diyan ka naman magaling eh. Magyayaya tapos hindi naman kaya yung kalaban. Bahala ka sa buhay mo. Halika na kaibigan, umalis na tayo dito. Sumampa sa likuran ng kalabaw. Duwag ka, Macario. Tandaan mo, duwag ka. Umaasa ka lang sa kalabaw. Matapos ang kaganapan, nanating ni Macario ang taniman ni Aling Guling, isa sa nagmamay-ari ng malawak na maisan sa lugar. Dito siya umi-extra bilang taga-araro. Ang kikitain ng tanging pagkakasyahin para mabuhay sa araw-araw. Kakarampot man, pero nairaraos ang sarili. Pagdating sa kubo na madalas tambayan ni Aling Guling, naabutan niya ito na kanina pa nag-aantay. Kagad pinagtrabaho sa sakahan, bagay na hindi tinanggihan. Iniwanan siya ng makakain sa tanghalian dahil luluwas sa karatig bayan para asikasuhin ang iba pang ari-arian. Nahirapan si Macario na tapusin ang pag-aararo dahil sa pagsulpot ni Tisoy. Binabato siya nito. Iniinis. Hinayaan na lamang nung una, kaso nga lang namumuro na. Itinigil ang gawain at saka hinarap ito. Sinalubong naman siya kagad. Ano ba talagang problema mo? Kahit saan ako magpunta sumusunod ka. Kunti na lang uupakan na kita eh. Eh di nagalit ka din. Isa lang naman yung problema ko eh. Yung mukha mo. Ewan ko ba sa tuwing nakikita ko yan umiinit yung ulo ko eh. Siguro may kung ano dyan sa mukha mo, nakakainis talaga eh. Tugon ni Tisoy. Pinapatunog pa ang kamao habang masamang nakatitig kay Macario. Ay nako, sa dinami-dami ng pwede kong makasalamuha ikaw pa. Mahina, mababaw kung magsalita walang laman. Kung sumuntok, parang papel na dumadampi. Lampa! Hindi nakasagot si Tisoy. Basta na lamang itong nanuntok gawa ng labis na galit. Paulit-ulit ang ginawa. Umiilag lamang si Macario. Tumigil ng madapa sa sariling galaw. Kagad bumangon.
pero tumigil sa pag-atake. Oh, hanggang doon lang ba yung kaya mo? Nadadapa ka sa sarili mo. Lampa talaga. Tapang-tapangan. Umuwi ka na nga. Nag-aya pa, wala namang ibubuga. Pag binatukan kita, mamaya umiyak ka eh. Mayabang ka. Sige, kung hindi kita kayang tapatan, tignan natin kung kaya mo yung chewing ko. Sa tangkad doon, siguradong mahihirapan ka. Lalo na kapag ginamitan ka niya ng kakayahan. Pagitay ka lang dyan, isusubok kita. Dumura pa ito at saka lumakad palayo. Hinatid lamang siya ng tanaw ni Macario. Hindi man lang nakaramdam ng takot. Sanay na sa mga banta na naririnig mula pagkabata. Ibinalik niya ang pansin sa naudlot na gawain. Pagkatapos ay nagtungo ng kubo upang makapagtanghalian. Sa kalagitnaan ng pagkain, dumating ang isang matangkad na lalaki. May tabakong hinihit-hit. Binuga sa kanyang mukha ang usok. Kumporma ng pag-uusapan. Desente. Nakamaong. Sapatos. Puting kamiseta na merong pang ibabaw na jacket. Pero kung presensya ang pagbabasiyan, malayong malayo na matatawag na matino. Sino ka naman? Ang tanda mo na pero bastos ka. Kita mong kumakain yung tao eh. Mahinang tumawa ang lalaki. Walang pagdadalawang isip na hinagis sa kanin ang upos ng hawak na tabako. Sa ikalawang pagkakataon, binugahan ng usok sa mukha si Macario. Pinigil na lamang ang hininga upang hindi malanghap. Tawagin mo ko sa pangalang Agapito. Nakarating sa akin ang usap-usapan na inaapi mo nag-iisa kong pamangkin. Bagay na pinakaayoko sa lahat eh. Alam mo ba kung ano ang kabayaran sa tuwing magagalaw ang pamangkin ko? Matindi ko maningil. Nasa wastong gulang ka na, kaya siguro alam mo kung anong ibig sabihin. Kung ganon, chewin ka ni Tisoy. Yung tapang-tapangan na duwag. Pero pasensya na ho kayo ah. Wala kang sisingilin sa akin kasi wala naman akong gulong sinimulan. Kung may dapat mang managot yung pamangkin mo, ano ba naman siya? Magsusumbong na nga lang mali-mali pa. Ako yung nananahimik. Paulit-ulit niya akong pinupuntahan para hamunin ng away. Ang tabil ng dila mong bata ka. Parang siguradong sigurado ka sa mga sinasabi mo. Ngayon pa lang gusto na kitang subukan eh. Para mangisay ka sa kinaupuan mo. Malaki lang ang pisikal mong katawan, pero kayang-kaya kitang tupiin. Matapos magsalita ni Agapito, naglabas siya ng insekto. Pinaglalaroan pa sa kamay. Kaya naman pala nagmamatapang ka. May kaalaman ka sa barang. Kung yan ang iniisip mo, nagkakamali ka. Walang laban sa akin ng ganyang pamamaraan. Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Niligpit na ni Macario ang pinagkainan. Sa kabilang banda, napahugot ng hininga si Agapito. Nagtataka habang nakatitig sa binata. Ito pa lamang ang unang pagkakataon na may taong nakasalamuha na alam ang kanyang kakayahan. Aba, nakakabigla ah. May alam ka pala sa ganitong usapin. Sino ka ba? Dahil nagpakilala ka, magpapakilala din ako. Macario ang pangalan ko. At saka hindi lang pambabarang o kulam ang aking nalalaman. Kahit ang mga aswang, nilalang elemento, engkanto, alam ko kung paano ko kontrahin. Kaya mag-isip ka na maigi kung sinong babanggain mo. Nagulat si Agapito sa mga sinabi nito. Hindi bago sa binata ang ganitong tagpo. Marami na siyang nakasalamuhang taon nakalahi ng kasamaan. Mga mambabarang, mangkukulam, manggagaway at kahit mga aswang. Sa katunayan, iilan na rin ang nakalaban niya. Sa tulong ng kanyang gabay, nakikilala ni Macario ang tunay na pagkatao ng bawat nakakausap. Kung babalikan natin ang mga yumao mong magulang, ordinaryong tao lang sila. Pero bakit marami kang nalalaman sa ganitong usapin? Siguro may gabay ka. Mutyaw anting-anting. Kung makapagtanong ka, bakit parang nakakaramdam na ako ng pangamba? Matapang ka kanina. Natatakot ka na ba? Kalmahan mo lang. Masyado kang halata tanda.
Magkadugo nga kayo ni Tisoy. Mga taong bida-bida kung magbitaw ng salita. Pero duwag naman. Umuwi ka na. Wala akong panahon ngayon dahil hindi ko patapos sa pag-aararo. Doon ka sa inyo. Magsama kayo ng pamangkin mo, pareho kayong duwag. Matapos ng kaganapan, palagi nang nakamanman si Agapito sa kanya. Saan man magpunta, napapansin ang presensya ni Agapito. Hindi man ito nagpapakita sa kanya, pero nararamdaman niya ang lakas. Nasanay na si Macario dahil ganito din ang gawain ni Tisoy. Buntot ng buntot. Kaso nga lang sa pagkakataong ito, hindi na normal na tao ang nakamasid sa kanya. Isang gabi habang papawi sa barong-barong, inabangan siya nito sa daanan. Kagad pinahinto ni Macario ang kalabaw. Hindi nag-abalang bumaba. Kinausap habang nakasampa sa likod ng alaga. Mabuti naman hindi multo yung humarang. Matatakot sana ako eh. Ibang klase ka rin ano. Araw o gabi hindi mo ko tinitigilan. Ano bang kailangan mo, Agapito? Alam kong araw-araw ka nakamasid sa akin. Malayo ka man, nararamdaman ko ang presensya mo, tanda. Talagang nabibighani lang ako sa katangian mo. Kaya inoobserbahan kita eh. Sino ka ba talaga? Anong klaseng tangan ang meron ka? Sabihin mo sa akin, baka pwede tayong maging magkaibigan at magtulungan. Ay nako, talagang may pinagmanahan si Tisoy. Wala ka bang ibang may tatanong? Yan lang. Ilang beses ka na. Tumabi ka nga. Gusto ko nang umuwi, nagugutom na ako eh. Tumabi si Agapito. Nilampasan niya ito pero matapos ang ilang hakbang, nagulat na lamang na maging aktibo ang tangan. Kasunod nito ay ang pagsalubong ng aswang. Huli na nang mapansin kaya tumilapon matapos mabangga. Dumiretso pa sa ilalim ng puno ng kawayan. Sa kabilang banda, kumilos na ang kalabaw. Nagpalit ng anyo ang alaga. Nagpakita na ang balaw. Nanlilisik ang mga mata. Hinabol ang aswang. Naabutan niya ito pero daplis lang ang tumama na atake. Tama na kaibigan. Sigurado ko napuruan mo yun. Ikaw pa, napakalakas ng atake mo. Halika na nga, tulungan mo ko dito, sakit ng ulo ko. Tumama pa ako sa kawayan. Sa susunod kasi, patulan mo na. Masyado kang mabuti. Kayang-kaya naman nating patayin. Sumunod naman ang kalabaw. Muli siyang kinarga. Binaybay ang daan patungo sa tahanan. Nawala ang pananakit ng ulo makalipas ang ilang sandali. Hindi man natin nakita ang mukha ng aswang pero sigurado ako si Agapito yun. Siya lang naman yung nasa paligid eh. Amoy niya lang ang napansin ko. Hindi ka naman siguro nasaktan ano? Nagpapatawa ka ba? Paano ako masasaktan? Oo nga pala. Bakit ba kita tinatanong ng ganyan? Eto kasi si Tisoy at Agapito. Nahawa na tuloy ako ng kamangmangan ng utak. Di bali na nga. Matapos magsalita, may kung anong tumutuka sa bintana. Binugaw niya ito sa pag-aakalang naligaw na ibon, kaso nga lang hindi umalis. Pagkalapit niya, bumungad ang pag-atake ng malaking ibon. Napuruhan siya sa mata. Napatras ng magsipasok ang hindi mabilang ng mga bubuyog. Tumalon palabas ng bintana si Macario upang puntahan ng alagang kalabaw. Kaso nga lang, nakawala ito sa tali at kumaripas ng takbo. Teka kaibigan, saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Hinabol ni Macario ang kalabaw. Hindi siya makampante dahil nangyari ito noon. Nagwala ang alaga. Sa masukal na bahagi ng kagubatan nakarating, hindi pa natunton ang kinalalagyan ng kalabaw pero naririnig ang paghangos nito. Maingat si Macario dahil napansin na maraming naglabas ang insekto sa mga halaman. Iba't ibang uri na makamandag na insekto. Ang iba sa mga ito ay lumalapit sa kanya hanggang sa naamoy na ang samyu ng nilalang. Agapito, alam kong ikaw yan.
Wala akong ibang kilala na mapanghas kung hindi ikaw lang. Lumabas ka sa lungga mo. May pinagmanahan talaga ang pamangkin mo eh. Nananalaytay sa dugo niyo ang pagkaduwag. Gumagamit ka pa ng mga insekto. Magmano-mano tayo. Mula sa kung saan tumilapon ang kalabaw, ganap na ang anyo nito. Natumba pa ang punong tinamaan. Kasunod ay ang pagpapakita ni Agapito. Sumasambit ng orasyon habang nilalaro sa kanyang kamay ang lagayan na merong iba't ibang uri ng insekto. Huminto at ngumiti nang mapatingin sa kanya. Duwag! Diyan ka nagkakamali. Inuna ko lang ang alaga mong kalabaw. Masyadong malakas sa mga balaw, pero mahina ang utak. Napaluhod ang alagang balaw habang naglalabasan sa magkabilang tenga ang walang tigil ng mga insekto. Dumudugo ang mga ilong nito. Paulit-ulit na hinahampas ang sariling ulo dahil sa pagkairita sa mga alagang insekto ni Agapito. Hayop ka. Hindi ka talaga marunong lumaban ng patas. Tayong dalawa maglaban na Agapito. Huwag mong idamay ang alaga ko. Lumalala na ang sitwasyon ng alagang balaw. Dumarami ng dumarami ang naglalabas ang insekto sa bawat butas ng katawan. Walang tigil na rin ang paglabas ng dugo. Kahit anong tawag ang gawin, hindi siya naririnig. Mula sa pagkakaluhod ay humandusay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Macario. Nang hina ng bumagsak ang alaga, sa galit ay sinugod si Agapito. Nag-iba ang katangian ni Macario. Maigpit ang pagkakahawak sa patalim. Nasa kalaban lamang ang atensyon. Dinama ang espiritu ng alagang balaw na siyang gumagabay sa kanya. Bawat galaw ni Agapito, nahuhulaan niya bago pagawin. Sa walang tigil na pagsugod, nataranta si Agapito habang nagsusumikap na ilagan ang mga atake. Nabitawan ang lalagyan ng mga insekto at natigil ang pag-oorasyon. Ano? Iiwas ka na lang ba? Lumaban ka. Nasaan ang tapang mo? Kumalma ka, Macario. Tignan mo ang alaga mong balaw. Wala ka bang balak kumustahin? Parang wala na siyang buhay. Nakahandusay na sa lupa. Pilit siyang nililinlang ni Agapito. Nilingon ni Macario ang kalabaw. Nakatihaya ito at hindi na gumagalaw. Ilang beses tinawag pero hindi sumasagot. Lalapit na sana siya para daluhan. Kaso nga lang, napansin niya ang mabagal na paggalaw ng buntot. Nakuha niya ang ibig nitong sabihin. Kaya naman binalik niya ang pansin kay Agapito. Wala na akong pakialam sa alaga ko. Ituloy natin ang laban. Hindi umatras si Agapito. Wala na ang lagayan ng mga insekto, kaya napilitang magpalit ng anyo bilang aswang. Lumaki ang hubog. Humaba ang mga kuko. Nanlilisik ang mga mata. Tumulis ang mga pangil habang naglalaway. Napatras si Macario. Hindi inasahan ng ganitong wangis ng kalaban. Kaya pala nagyayabang. May ibubuga pala. Di bale, tignan natin kung sapat ang lakas mo para tapatan ang alaga ko. Mula sa pagkakahandusay, dahan-dahang tumayo ang balaw. Mas lalong nanlisik ang mga mata nang makita ang kalaban. Sa puntong ito, hindi nalalayo ang itsura ng dalawa. Nagsimula na ang salpukan. Tumabi si Macario. Naganap ng pwesto sa gilid upang mabigyan ng malaking espasyo ang sagupaan ng dalawa. Bawat atake ng mga ito, nasasalo ng bawat isa. Kalkulado ang lakas, hindi nagpapatinag. Parehong nagsasabayan ang mga galaw. Kung susuntok ang isa, gaganti din ng suntok ang isa pa. Humantong sa punto, kahit sa ere ay nagpapalitan ng lakas. Sa kabilang banda, hindi matukoy ni Macario kung sino sa dalawa ang napupuruhan. Patas ang atake. Hindi nakikitaan ng kalamangan. Siya naman ay hindi maiwasang magdasal. Malaki ang tiwala sa alaga.
Subalit nangangamba dahil malakas din ang kalaban. Ilang sandali pa, sabay na bumagsak ang dalawa. Pumagitna ang mahabang katahimikan. Walang nakagalaw sa dalawang halimaw. Parehong bagsak at habol ang hininga. Kaibigan, hindi ito ang panahon para panghinaan ka. Tumayo ka. Tapusin mo ang halimaw na yan. Ilang sandali ang lumipas. Sabay gumalaw ang mga ito. Nagpatuloy ang sagupan. Sige kaibigan, ipakita mo ang lakas mo. Dangal ng mga balaw ang nakasalalay, kaya hindi ako pwedeng pumagitna. Tapusin mo siya! Hindi mapalagay sa kinakatayuan. Sa pagpapatuloy ng laban ay unti-unting nangihina ang aswang. Hindi na maigalaw ang kanang braso matapos mapuruhan sa balikat. Ito na rin ang hinawakan ng elemento, binalian. Napasigaw ang nilalang habang nakasubsob ang kabilang pisngi sa lupa. Hindi makagalaw dahil inapakan sa ulo. Kumusta, Agapito? Sana sinama mo yung pamangkin mo dito para pareho kayo natapos. Inis na ako sa inyong dalawa eh. Biglang nagbago ng anyo si Agapito. Bumalik sa pagiging tao. Humahagulgol at nagmamakaawa. Patawarin mo ko. Makaryo, pag ako hindi na ako uulit. Kung gusto mo pagsisilbihan kita, ituturing na amo, pagbigyan mo lang ako sa pagkakataong ito. Ayoko pa mamatay. Nakikiusap ako sa iyo. Tumingin ng balaw kay Macario. Nagaantay sa kanyang pasya. Nakasalalay sa sasabihin ng gagawin nito. Hindi kikilos nang hindi na ayon sa desisyon niya. Pati si Tisoy, pagsasabihan ko na huwag kang guluhin. Pwede mo kaming utusan. Kahit ano gusto mo, susundin namin. Huwag mo lang ako patayin, Macario. Maawa ka. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng awa si Macario nang makita ang kalagayan nito. Bali ang balikat. Umiiyak. Nagsusumamo. Nagdadalawang isip kung ano ang susundin. May parte sa kanya na nagsasabing kawaan. Meron ding parte na bumubulong na tapusin na lamang dahil sa pagkalimaw nito. Napabuntong hininga si Macario. Ay nako na, sige. Subukan mo lang manggulo uli. Kayo ng pamangkin mo, hindi na kita kakawaan sa susunod. Siguro naman magtatanda ka na sa nangyari ngayon. Sa susunod na hamunin mo ko, pasensyahan tayo. Dali-daling lumuhod si Agapito. Paulit-ulit na yumuko bilang pasasalamat. Pagkatapos ay hinatid na lamang ng tanaw habang paika-ikang humahakbang bitbit ang baling braso. Sa kabilang banda, iniwanan ng alagang kalabaw si Macario. Nararamdaman niya ang pagtatampo ng alaga. Naiintindihan ng himutok nito. Kinausap ng makarating sa tahanan. Alam ko na gusto mo siyang patayin, kaibigan. Hindi lang tao may karapatan mabigyan ay kalawang pagkakataon, no? Tao man, o hayop o kahit anong nilalang, dapat nating pagbigyan. Pare-pareho tayong namumuhay sa mundong ito. Iba lang yung Ay nako, talagang tumalikod po. Oh. Hindi nagawang tapusin ang salita ng talikuran ng kalabaw. Hindi na ito naitali dahil mabilis ang paghakbang. Sinundan pero mas lalong lumalayo. Hinayaan na lang muna. Inantay ang pagbabalik. Kabisado niya ang ugali ng alaga. Umuuwi kapag natapos ng magtampo. Naghintay siya na nagintay. Ilang oras na ang dumaan. Wala pa ring nagpakitang kalabaw. Hindi na mapakali si Macario kaya nagpa siyang sundan. Nag-iwan ng baka sa daanan ng alaga. Nagsisilbing gabay upang matunto ng kinaroroonan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakarating siya sa tahanan ni Agapito. Nakita pa niya si Tisoy sa may bintana. Mula sa kinalalagyan tanaw niya ang alagang elemento. Ganap na ang anyo nito. Nakapatong pa sa malaking puno sa tabi ng tahanan. Katulad ni Macario, pinanood din nito ang ginagawa ng magtiyo. Dahil tahimik ang paligid, narinig kahit papano ang pinag-uusapan. Sabi ko naman sa'yo, Tio Agapito eh. Yung Macario na yun hindi basta-basta.
Sa tingin ko may anting-anting yun eh. Kaya nagawa kang labanan, tignan mo nangyari. Ikaw pang napuruan. May babalik pa ba yung braso nyo, ang lala niyan? Braso ko lang ang napuruhan. Hindi ang kakayahan ko mambarang. Napinsala man ng alaga niyang elemento ang malaking bahagi ng pagiging aswang ko. Ang pambabarang ay hindi. Mahina pa rin ang pag-iisip na Macario. Dadala sa pagmamakaawa ko eh. Sisiguraduhin ko sa puntong ito, matitikman niya ang aking ganti. Mapapagtanto niya na mali ang pagiging maawain. Walang binatbat ang lakas niya sa ginawa kong pagmamakaawa. Humagalpak sa pagkakatawa. Hirap man sa paggalaw, sinika pa ring magawa ang ritual ng pambabarang. Nakaalalay si Tisoy sa ginagawa nito. Hindi pa man nakapagsisimula, pero nabulabog ng lumitaw ang elemento gamit ang liksi at bilis. Tumakbo sa kabuuan ng tahanan. Pagkatapos ay tinangay. Sinira ang mga kagamitan ng pambabarang. Sinakal si Agapito at sakay binalibag sa labas. Isinabay na rin ang pamangkin na si Tisoy. Parehong hindi nakagalaw ang dalawa. Matapos tumama sa puno, bumagsak sa naglalaki ang bato. Masyado ka nagpakampante. At aminin ko ako din. Nagpadala ako sa awa mo. Malas mo lang hindi pumayag ang alaga ko. Sinabihan mo siyang mahina ang utak pero hindi siya naniwala sa'yo. Siya pa mismo nagpunta dito para alamin ang susunod mong hakbang. Balak mo akong patayin ha? Tignan natin kung magagawa mo pa yan. Sumenya si Macario sa balaw. Nagpalit na ito ng anyo. Sinubukan pang lumaban ni Agapito, kaso nga lang wala nang nagawa. Sinakalang matanda hanggang sa nalagutan ng hininga. Mangiyak-ngiyak si Tisoy habang nakatingin sa walang buhay na tiyuhin. Dali-daling nagmakaawa, kaso natigilan ng sapakin ng balaw. Ikaw naman nagmamadali masyado. Hindi na ako magpapadala sa pagmamakaawa. Kakausapin ko lang sana kaso tinuluyan mo na eh. Kaibigan, wala sa isip ko na patakasin ang kahit sino nakakalaban. Pero sana naman. Hindi na ituloy ang sasabihin. Tumalikod na naman ang balaw. Bumalik na ito sa pagiging kalabaw. Sinundan niya ang alaga at muling kinausap upang hindi na magtampo. Ilang araw ang lumipas bago sila nagkaayos ang balaw. Nakakatakot man kung titignan. Malakas man ang pangangatawan. Pero malambot ang puso ng balaw kapag ang ginagabayan ang pinag-uusapan. Mapait man ang sinapit nila, nabunutan ng tinik sa lalamunan. Wala nang Tisoy na araw-araw ng gugulo, nang bubulabog at naghahamon. Ito lang naman ang bukod tanging sumusubok sa kanyang pasensya. Kung hindi lang dumating sa lugar ng tiyuhin, mananatili sana ang alitan sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ang katangian ni Agapito ang nag-ugat ng matinding kamatayan. Sa paglipas ng panahon, naging payapa na ang buhay ni Macario kasama ang alaga. Yun na ang huling laban dahil sa kabutiang palad. Wala nang naligaw sa kanilang landas na may masamang intensyon. Naging maingat na rin upang maitago ang totoong katangian ng kalabaw. Isa itong napakalakas na elemento na kung tawagin ay Haring Palaw. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mang Andres. Taong 1980, Sarangani. Kabilang ang pamilya ni Mang Andres sa may tuturing na mayaman sa lugar. Hindi lang taniman ng iba't ibang prutas ang meron, kundi pati mga bakanting lote na ekta-ektarya ang laki. Iilan sa mga ito ay pinapaupahan sa naglalakihang negosyante. Ang iba naman, hinayaang sakupin ng mga puno't ligaw na alaman, lalo na noong siya na ang humawak ng ari-arian. Mas gusto ni Mang Andres na makitang lumalago ang kagubatan dahil may mga bundok na nasisira sa walang tigil na pagtotroso at iba pang aktibidad.
Isa sa pinakapaboritong tambayan ay Nyogan. Kung minsan nagtataka ang kapatid sa biglaan niyang pagkawala, yun pala ay nasa itaas lang ng puno. Tinatanaw ang buong dako. Payapa ang buhay nung una. Gawaing bukid at pag-aasikaso sa mga pananim lamang ang inaatupag. Subalit magmula nang dumating si Don Pelaez sa lugar, nagsimula na ang kalbaryo ni Mang Andres. Kung hindi kilala si Don Pelaez, masasabing talagang mabait, maawain at matulungin sa kapwa. Pero ang mga taong nakapaligid sa kanya, tinuturing siyang demonyo na napadpad sa lupa. Sa umaga nakangiti, magaan ang pakikitungo sa lahat, lalo na kapag nakikipaghalubilo sa magsasaka. Pero pagsapit ng gabi, nagpapalit ang ugali nito. Si Mang Andres ang palagi niyang binabalikan. Andres, gumising ka nga dyan. May bisitang dumating. Ikaw ang hinahanap. Bumangon ka dyan, harapin mo. Nalimpungatan si Mang Andres nang gisingin ng kapatid na si Aling Dalia. Kahit inaantok pa ay napilitang bumangon. Hindi na rin nagtaka kung ano ang nangyayari nang makarap si Don Pelaez. Hindi ako bibili ng kape. Matagal na akong tumigil sa pagkakape. Kung gusto mo, doon ka sa kabahayan. Wika ni Mang Andres kay Don Pelaez at sa mga kasama nito. Kung makabati ka naman, parang ang bastos pakinggan. Wala bang magandang umaga? Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para makipag-away. Babahagian lang sana kita ng biyaya. Naging sagana ang kapiyan ko, kaya naglilibot ako sa bahay-bahay para mamahagi. Pero syempre, hindi pwedeng kaligtaan ng isang Mang Andres. Sumenyas ito sa tauhan para ilagay sa pintuan ang kalahating sako ng kape. Nakikita mo ba ang bato dyan sa tabi? Parang mukha mo. Ang tigas. Kakasabi ko lang na hindi ako nagkakape pero masyado ka mapilit. Hoy, kunin mo to. Laklakin mo kasama niyang amo mo. Tinawag ang tauhang naglagay ng sako. Dali-dali naman itong kinuha. Grabe ka naman. Ikaw na nga itong binibigyan. Tumatanggi ka pa. Ano ba ang gusto mo, Mang Andres? Tsaa, ayaw mo sa kape. Marami ako sa bahay nun. Galing pa sa ibang bansa. Makakabuti yun sa kalusugan, lalo na sa katulad mong matanda. Kung merong matanda sa atin, ikaw yon. Tignan mo nga yung itsura mo. Kulubot. Lumago ka ng maraming tsaa, baka sakaling bumata ng kaunti. Walang pasabing pinagsarhan ng pintuan ang mga panauhin. Ilang sandali pa umalis na si Don Pelaez kasama ang mga tauhan. Napabuntong hininga na lamang si Mang Andres. Kahit wala itong atraso sa kanya, hindi nagustuhan ng paglapit dahil sa katauhan na nagtataglay ng pagkalimaw. Hindi man ito sabihin sa salita, kilala niya ang samyo at presensyang meron. Mga katangian ng mortal niyang kaaway bilang antingero, ang mga aswang. Yang ka na naman, tumatagis ka na naman. Hindi kita maintindihan, Andres. Ano ba talaga ang kinakagalit mo sa negosyanteng si Don Pelaez? Hindi naman siguro inggit ano. Kung tutuusin, mas lamang ka pa nga pagdating sa mga ari-arian. Niwala sa kalingkingan mo ang taong yon. Bakit pa ganyan yung pakikitungo mo sa kanya? Dalia, mas mabuti magtimpla ka ng kape, tapos pahingi ako ng tinapay. Lagyan mo ng hinog na bangga ha. Sandali lang kami nagkaharap ni Pelaez. Kumalam kagad ang sikmura ko. Buti hindi ako nasuka. Kurang na to. Kung makautos, parang ako nakababata sa atin ah. Ate mo ko, baka nakakalimot ka. Pagitay ka diyan. Utos ng utos, hindi na naawa. Sumasakit pa nga tong tuhod ko eh. Sinungaling din to. Sinabi kanina na tumigil sa pagkakape pero nagpapatimpla. Sarap buhusan ng kumukulong tubig. Sa kabila ng pagrereklamo ay sumunod pa rin sa utos ni Mang Andres. Hayaan mo na. Sa araw na uugod-ugod ka na, ako na mag-aalaga sa'yo. Ewan ko ba kung bakit mahina ka. Ilang taon lang naman yung tanda mo sa akin eh. Huwag mo kong igaya sa'yo. Malamang may karagdagang lakas ka dahil dyan sa tangan at gabay mong balaw. Nga pala,
Hindi ko nakita ang kalabaw mo kagabi. Sinilip ko sa bintana Nakawala yata. Hindi siya nakawala. Nagpaalam sandali para maglibot sa lupain natin. Napapansin kasi niya na may masamang enerhiyang nagmamanman. Sinuri niya. Bumalik siya mga banda bago mag-umaga. Andres, kausapin mo yung kalabaw na yan pagsabihan mo. Hindi porket kakaibang nilalang, pwede nang gawin ano naman ang gustuhin. Paano kung maaktuhan siya ng mga masasamang loob? Gawan siya ng hindi kaaya-aya. Malala pa, saktan at patayin. Hindi yan maaari. At isa pa, malaki ang tiwala ko sa kanya. Ganyan-ganyan lang yan. Pero nakakalamang ang tinataglay na lakas sa kahit anong uri ng hindi pangkaraniwang nilalang. Nga pala yung kape ko, ang tagal mong magtimpla. Eto na nga, kita. Hirap na ako sa pagakbang, nagmamadali pa. Ikaw nga tong malakas pero ako yung bugbog sa mga utos. Pagkatapos mo dyan, ikaw ang maghugas. Magpapahinga muna ako. Masyado nang masakit ang tuhod ko. Habang nagpapalipas ng oras sa bakuran, humihigop ng kape. Hindi mawala ang tingin kay Don Pelaez na nakatayo sa unahan. Matatanaw lang mula sa tahanan ang taniman nito ng kape. Maraming trabahador silang magsasaka. Pero duda siya na tao ang lahat ng ito. Minsan niya nang nakasalamuha ang iba at mahahalatang hindi normal. Nang makita siya ng Don, kumaway pa ito sa kanya. Nag-iwas naman siya ng tingin. Makaraan ang ilang sandali. Tumayo para atupagin ang pag-aararo ng maisan na balak pagtamnan sa susunod na linggo. Hila-hila ni Mang Andres ang araro patungo sa sinisilungan ng kalabaw. Kagad na pangiti nang makita itong nag-aantay. Dali-daling tumayo mula sa pagkakasalampak sa putikan. Kapag trabaho talaga ang pag-uusapan, napaka-alisto mo. Kung minsan, ako nang nahihiya sa kasipagan mo Hayaan mo, hinto tayo kagad kapag masakit na ang sikat ng araw para bawas sa pagod. O siya, pumwesto ka na. Dali-dali namang sumampa sa araro ang kalabaw. Inayos na lamang ni Mang Andres ang pagkabit ng tali. Pagkatapos ay binaybay ang daan patungo sa taniman. Sa kalagitnaan ng pag-aararo, napansin ni Mang Andres ang pag-init ng tangan. Maging ang kalabaw ay hindi mapakali. Huminto at tumingin sa paligid. Maging siya ay napapatingin na rin. Ganun na lamang ang paghugot ng hininga nang makita si Don Pelaez sa hindi kalayuan. Tanaw siya nito, ngumingiti at kumakaway. Hayaan mo siya. Walang magawa ang taong yan Kung papansinin natin, mas lalong gaganahang manginis. Itoon mo ang atensyon sa oras sa gawaing sakahan kaysa pag-aksayahan ng taong baliw. Pinapakalma ang kalabaw na nagsimulang magwala. Ang alaga ay hindi ordinaryo. Sa katunayan, bigla na lang itong dumating sa kanyang bakuran. Ilang beses nang dinala sa barangay sa pag-aakalang naligaw at merong may-ari na maghahanap. Pero sa kanya ito bumabalik, paulit-ulit. Napagod ang kapitan kaya siya na lamang ang nag-alaga. Hindi nagtagal kinutuban na hindi ito tipikal na hayop pangsaka. Hanggang isang araw, natuklasan na isa palang elemento na may itsurang kalahating tao, kalahating kalabaw. Makisig ang pangangatawan na kagaya sa tao. Pero ang mukha nito, nakakatakot na mukhang kalabaw. Ang tanging nakakalam nito ay ang kapatid na si Aling Dalia. Hindi makapaniwala nung una, pero nang pakitaan ng kakayahan, natameme na lamang. Matapos nun, itinuring ng biyayang bigay ng may likha at inaruga ng mabuti. Sa umaga, normal na kalabaw lang kung titignan. Pero pagsapit ng dilim, bigla-biglang nagpapalit ng tunay na anyo na kung minsan ay naglilibot sa taniman para magbantay sa mga pananim. At ang binigay nitong mutya kay Mang Andres, nagtataglay ng pambihirang kakayahan. Protektado si Mang Andres sa anumang banta ng mga aswang, mangkukulam, at kahit pa ordinaryong tao na may masamang balak.
Baka gusto nyo ng maiinom, Mang Andres. May dala akong tubig. 1 galon para sa'yo. 1 balde naman para sa alaga mo. Masyadong mainit ang panahon kaya bawal matuyuan ng lalamunan. Mahirap magkasakit. Natigilan sa ginagawa si Mang Andres nang biglang magsalita si Don Pelaez. Humangos ang kalabaw habang masamang nakatitig. Alam nito ang tunay na katauhan ng Don. Kanina nasa malayo ka pa. Ngayon nandito ka na. Ako talaga ang paborito mo, no? Marami kang oras para mambuisit ng ibang tao. Hoy, gawla ko sa oras. Marami pang tatapusin. Kaya pakiusap lang umalis ka na. Bakit ba palagi mo na lang akong tinataboy, Mang Andres? Gusto ko lang naman makipagkaibigan. Wala namang mali, hindi ba? At saka gusto ko ang kalabaw mo. Kakaibang enerhiyang pinaparamdam. Anong klase ba yan? Huwag kang magkakamaling hawakan ng alaga ko. Kung ayaw mong ibaon kita sa mismong kinakatayuan mo, umalis ka na dito. Dahil hahawakan na ni Don Pelaez ang kalabaw. Ikaw naman galit ka agad. Alam mo dapat makipagsabayan ka na lang sa akin. Pareho naman tayo eh. May mga ari-arian, may pananim, may hektaryang lupain. Malakas din ang bentahan mo ng nyog. Kagaya ng kung gaano kalakas ang bentahan ng kape ko. Patas lang tayo sa estado ng pamumuhay. Kaya ano bang problema mo? Hayop ka. Huwag mo kong itulad sa'yo dahil malaki ang kaibahan natin. Tawa ko at halimaw ka. Dito pa lang kasing taas na ng langit ang agwat eh. At isa pa, hindi ko hihilingin kailanman na magkaroon ng kaibigang aswang. Ayoko ngang mahawaan ng lagnat eh. Lahi mo pa kaya? Napabuntong hininga si Don Pelaez. Mararamdaman ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Maghinay-hinay ka sa pagsasalita mo, tanda. Nababahala na ako. Kapag hindi kita natansya, baka mapuruan ka. Hindi lang ikaw ang may alam. Kahit ako meron din. Sa tingin mo, hindi ko napapansin na may tinatangan kang mutya. Maging ang kalabaw mo hindi ordinaryo. Kaya nga nakikipagkaibigan ako eh. Para wala tayong problema, di ba? Nagulat si Mang Andres sa sinabi nito. Napapaisip kung paano nalaman ang tungkol sa kanyang tangan. Sa pagkakatanda, sila lamang magkapatid ang nakakalam. Isa pa, nasa mga kamay niya ang mga ito bago pa dumating si Don Pelaez sa lugar. Halatang halata yung reaksyon mo ah. Halatang nagulat. Hindi ka makapaniwala ano? Mang Andres, hindi lang ako matalino sa negosyo. Marunong din akong tumukoy kung anong klase ng nilalangan nakakarap ko. Kaya simula ngayon, magdahan-dahan ka kung ayaw mong malaman ng buong sityo ang tungkol sa kalabaw mo. Ngumiti ng nakakaloko si Don Pelaez at saka umalis sa lugar. Anak nang, hindi ko alam. Marunong palang kumilates ang isang yun ah. Huwag ka mabahala. Hindi ko hahayaan na mangyari ang banta niya. Subukan lang niya. Magkakasukatan kami ng lakas. Habang pinapakalma ang alaga, gusto nitong habulin ng kalaban. Huminahon din makalipas ang ilang sandali. Hininto na ang pag-aararo dahil tumindi ang sikat ng araw. Pagdating ng tahanan, naabutan ni Mang Andres na magulo ang mga gamit. Nasa sulok si Aling Dalia. Umiiyak at takot na takot. Lingid sa kanyang kalaman, sa pag-alis ay dumating ang tauhan ni Don Pelaez para manggulo. Hindi naman sinakta ng kapatid, sadyang winasak lamang ang mga kagamitan. Lintik talaga ang Pelaez na yan. Duwag. Ang dumi ng pamamaraan. Ako kamong harapin niya. Hindi yung magpapadala ng tauhan para wasakin ang pamamahay ko. Andres, iba na ang gusto nila. Yung kalabaw mo. Paano nalaman yung tungkol dyan? May sinabi ka ba? Hindi ko magagawang ipagsabi ang tungkol sa alaga natin. Bakit ko naman gagawin yon? Si Pelaez, alam niya ang tungkol sa kalabaw pati sa tangan kong mutya. Hindi ko alam kung anong balak ng isang yon.
pero wala siyang karapatan na kunin ang bagay na hindi sa kanya. Magkakamatayan muna kami. Ano bang iniisip mong matanda ka? Huwag mo sabihin na gusto mong sugurin ang negosyanteng yon. Gulok lang ang meron ka. Baril lang sa kanya. Umahakbang ka palang tatamaan ka na. Bakit hindi mo na lang kausapin ang kalabaw? Malay natin maintindihan niya naman ang sitwasyon. Dahlia, narinig mo ko. Magkakamatayan muna kami ni Pilaes. Hindi ko ibibigay ang kalabaw o ang tangan. Ako ang pinagkatiwalaan ng elemento, kaya hindi ko siya bibiguin. Muli siyang lumabas. Pinuntahan ng pinagtalian ng kalabaw. Kinausap niya ito. Pinaalam ang balak ni Don Pilaes. Tahimik lamang ang kalabaw. Nakikinig sa bawat salita. Hinahagod pa ni Mang Andres ang ulo nito habang sinusubuan ng dayami. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin maiwan-iwan sa labas ang kalabaw. Binantayan nito hanggang sa mapansin ang presensya ng aswang sa paligid. Malakas ang ampas ng hangin. Humahalo rito ang samyu ng nilalang. Ilang sandali pa, 3 anino ang makikita sa unahan. Kahit hindi pa malinaw na nakikita ang itsura ng mga ito, malakas na ang bantang hatid. Sabay na napatayo si Mang Andres at ang kalabaw. Dali-daling hinugot ang gulok at binalaan si Dahlia na wag lalabas ng tahanan. Isinarang mabuti ang mga bintana at pintuan. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagsimula na ang bakbakan laban sa mga aswang. Naunang sumugod si Mang Andres. Sinalubong ang nilalang na umatake. Dali-daling natamaan. Bumagsak matapos tumagos ang gulok sa lalamunan. Ang kasunod ang isa pang nilalang na umatake sa likuran. Nakalmot niya, pero humandusay lang din ang mataga sa muka. Sinundan pa ng pagtarak ng patalim sa dibdib. Mahinang nilalang. Kayo pa talaga ang pinadalan dalhin yung talunin. Ikaw na natira. Anong plano mo? Umanda ka. Yung kalabaw ko ang babasag sa bungo mo. Nagliwanag ang alaga. Nagbago ang itsura. Napatingala na lamang ang nilalang. Napakatangkad ng kalabaw. 5 beses na mas malaki ang sukat sa kanya. Umupo si Mang Andres sa tabi. Hinayaang araruin ng alaga ang kalaban. Tumakbo ito, pero lumipad matapos tamaan ng sungay. Sinalo at saka muling binagsak sa lupa. Dinig na dinig ang malalakas sa pag-angil ng aswang, kaso nga lang muli siyang inangat. Pinaglaruan sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghagis. Bawat bagsak, ang pagkatusok ng katawan sa matutulis na sungay. Sa huli, pinatay niya ito. Gamit ang 2 kamay ng balaw, pinipi niya ang ulo ng aswang. Napapikit si Mang Andres nang tumalasik sa kanyang muka ang dugo. Dali-daling pinahid dahil malansa ang amoy. Grabe ka naman. Talagang pinipi mo pa. Sige na, bumalik ka na sa dating anyo mo. Mamaya may makakita pa sa'yo eh. Tumalsik pa tuloy yung dugo sa akin. Patawad, kaibigan. Dali-daling bumalik sa anyong kalabaw. Tinitigan ni Mang Andres ang bangkay. Namroblema kung ano ang gagawin. Sa katunayan, ito pa lang ang unang beses na nakapatay ng aswang. Ngayon pa lang kasi na merong naglakas ng loob na sumalakay. Hanggang pagpaparamdam lang ang ginagawa nila, nawawala din kagad. Ililigpit na sana ni Mang Andres sa mga katawan nang makita ang isa pa sa unahan. Nasaan yung tao at kagad nakilala. Isa sa mga tauhan ni Don Pilaes. Tatawagin pa sana kaso nga lang kumaripas ng takbo. Mautak din ang isang yun ah. Inantay mo na mangyayari sa mga kasama. Nakitang walang binatbat eh. O yan, tumakas tuloy. Mabuti na rin. Hindi nakisali sa gulo. Nalaman natin kung kaninong mga ulupong ang mga ito. Kay Don Pilaes. Hinanda niya ang karo. Matapos maisakay ang mga bangkay, ikinabit sa kalabaw, binaybay ang daanan patungo sa bahay ni Don Pilaes. Hindi siya lumapit sa bakuran.
Doon lamang sa kalapit na lupain, itinambak ang mga bangkay, tinabunan ng mga dahon at saka umalis. Tignan na lang natin kung hindi ka magulat pagkagising mo. Binigyan mo pa ako ng trabahong hayop ka. Hindi na siya nagtagal. Bumalik na sa tahanan. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw. Sumugod na si Don Pelaez kasama ang iilan sa mga tauhan. Naririnig pa lang ang boses. Nawalan ng ganang humarap si Mang Andres. Kung hindi lang inisip ang natatakot na kapatid, hahayaan niya ang mga ito. Inunahan niyo pa sa pagtilao kang manok. Ano ba ang sadya niyo ng ganito kaaga? Naglalako ba kayo ng kakanin? Hindi ako bibili. Manahimik ka, Mang Andres. Hindi bagay sa'yo magbiro. Hindi ka nakakatawa. Nagpadala ako ng mga tauhan dahil may gusto kong ipakuha. Pero ibinalik mo sila ng bangkay. Sinasagad mo ang galit ko, tanda. Sinasagad mo rin ang pasensya kung hayop ka. Kung may mali man dito, ikaw yon dahil hindi ka marunong umintindi. Binalaan na kita na lubayan kami, pero nagpadala ka pa ng mga aswang dito sa pamamahay ko. Hindi pa kabilang dyan ang ginawa mo nung nakaraan. Nang wasak ng gamit. Huling salita ko na to. Subukan mong ulitin. Talagang magkakaalaman na tayo. Ganun ba? Huling babala ko din to. Isa lang naman ang hiling ko. Ibigay mo sa akin ang kalabaw. Huwag kang mag-alala dahil babayaran kita ng salapi. Halaga na kayang buhayin ka sa susunod na maraming taon. Sobra-sobra yon kung tutusin. Bibigyan kita ng pagkakataong magpasya. Baka matapos mong makarinig ng pera, magbagong isip mo. Lunukin mo ang lahat ng perang meron ka. Hindi ako ang tipo ng tao na madadaan sa salapi. Marami ako niyan. Paramihan pa tayo, gusto mo eh. At saka bakit ba gustong gusto mong kunin ang kalabaw? Ay nako, hindi bali na, huwag mo nang sagutin. Wala rin naman ako ibibigay sa'yo eh. Magsialis na kayo. Tatalikod na sana si Mang Andres. Muling nagsalita si Don Pelaez. Kagad nag-init ang ulo pagkatapos marinig. Nagtataglay ng pambihirang kakayahan ng alaga mong kalabaw. Hindi lang ako sigurado kung anong klaseng nilalang. Pero isa lang ang alam ko. Nagbibigay ito ng kasaganahan sa anumang negosyo at iba pang bagay. Swerte lang nito ang habol ko. Yun lang. Huwag kang mag-alala dahil aalagaan ko siya na maayos. Papagawan ko ng bahay. Gusto mo damitan ko pa kung gusto mo eh. Hinugot ni Mang Andres ang gulok at sakay tinutok sa mukha ng negosyante. Hindi ko na gusto ang pananalita mo. Halimaw ka. Kung ayaw mong madagdagan ang bangkay sa lupain mo, umalis na kayo. Hindi mo gugustuhin na kalabanin ako. Ngumiti lang si Don Pelaez. Nagtaas ito ng kamay tanda ng pagsuko. Sumenya sa mga tauhan na maunang umalis. Gusto ko ang mga mata mo kapag nagagalit. Nakikita ko ang tunay na ikaw. Mang Andres, huwag mong himbingan ang pagtulog mamayang gabi. Naisip kong dumalaw para kamustahin ka. Matagal na ang huli kong laban. Malay natin, kaya mong tapatan ang isang tulad ko. Magandang laban kung sakali. Sinilip pa nito ang kalabaw bago tuluyang umalis. Sa kabilang banda, hindi maiwasang kabahan ni Mang Andres. Dama niya ang pagkatotoo sa boses ng negosyante. Nababahala rin dahil hindi sanay makipagtuos sa ibang nilalang kahit na meron namang gabay. At ang isa pa, inaalala ang kapatid. Upang masiguro ang kaligtasan ni Aling Dahlia, nakiusap siya na lumuwas muna ito ng kabilang bayan, makituloy sa angkan. Nang siya na lamang ang naiwan sa bahay, hindi pa rin mapakali. Tanghali pa lang panay na ang pagsilip. Kinakabahan sa tuwing may dadaan sa pag-aakalang paparating na si Don Pelaez. Masama ang kutob ko rito. Bawa, hindi mo naman siguro ko papabayaan ano. Hindi ko maiwasang mangamba. Maraming tauhan si Pelaez eh. Mamaya ipadala dito lahat eh. Makakaya ba natin ng ganong karami? Kung minsan kasi,
umaarangkada yung bunganga ko. Napabitiw tuloy ako ng salita na ikinagalit nun. Ay nako, hindi ko rin naman kaya makipag-usap ng mahinahon sa isang yon. Umiinit ang dugo ko kapag nakikita ko siya. Gumaan ang pakiramdam ni Mang Andres nang makitang kalmado lang ang kalabaw. Abala sa pagkain ng damo, pero naglalabas ng enerhiya. Napakalakas. Siguradong hindi siya papabayaan. Pagsapit ng gabi, tinupad ni Don Pelaez ang sariling banta. Ito mismo ang nagpunta sa tahanan ni Mang Andres. Nagsama pa rin ng mga tauhan pero iilan lamang. Nakahinga ng maluwag ang matanda. Nakatitig ng masama sa kanya si Don Pelaez. Paulit-ulit na umaangil. Samantala, ang hawak ni Mang Andres ay gulok at ang mutya. Ang kalabaw ay nakahanda ring umalalay. Hudyat na lamang ang inaantay. Ulitin ko, Mang Andres. Ibenta mo sa akin ang kalabaw. Babayaran kita ng malaking halaga. Bibigyan kita ng oras para makapag-isip. Baka magbago pa ang desisyon mo. Kahit 10 beses mo pang ulitin ang salitang malaking pera, hindi ako papayag. Ang kalabaw ko ay akin lang. Teka, di ba nandito ka para makipagtagisan? Bakit nagtatanong ka na naman? Hindi mo ko maloloko sa ganyan mo. Mukhang buo na ang desisyon mo. Hindi na magbabago kahit anong pakiusap. Matapos magsalita ni Don Pelaez, sumenyas ito ng kamay. Nagpalit ng anyo ang mga tauhan, sabay-sabay na sumugod. Nakatuon ang mahabang kuko kay Mang Andres. Alisto naman ito. Dali-daling inilaga ng mga atake. Mabilis kumilos pero kayang sabayan. Naiinis lang ang matanda dahil walang tigil sa pagkalmot. Nakakuha ng tiyempo ang matanda. Hinawakan sa ulo ang isa. Hinampas sa lupa. Hindi na nakatayo nang tumagos ang gulok sa lalamunan. Ganon din ang sinapit ng iba. Madaling napapatay ni Mang Andres ang mga kasama ni Don Pelaez. Matapos nun, hinihingal na ang matanda. Sa kabilang banda sa halip na matakot, tuwang-tuwa pa si Don Pelaez. Magkano ba? 1,000,000? 2 o 5? Sabihin mo lang, tanda. Ngayong alam ko na kung paanong kumilos ang tangan. Handa kong ibigay ng lahat ng meron ako. Lahat ng ari-arian, mapasakin lang yan. Matindi ang bisa ng mutya. Itataya ko lahat ng aking kayamanan. Ibigay mo sa akin ang tangan at ang kalabaw. Si Raulo ka ba? Ay nako. Sige. Kaibigan, Bao. Pakitaan mo ang isang yan. Naririndi na ako eh. Kagad tumugon ng alaga. Nagpalit ng anyo. Hindi makakilos ang Don sa pagkamangha. Napakalaki ng itsura ng kalabaw. Hugis tao ang pangangatawan. 5 ulit ang laki. Hindi nakakilos sa pagkamangha ang negosyante. Hinawakan ng balaw ang ulo nito. Ang bunga kala ni Don Pelaez, tanggap siya ng nilalang. Laking gulat niya nang ibinaon ang kanyang mukha sa lupa. Hinawakan sa paa. Umikot ng ilang beses at saka binato sa ere. Dito natauhan si Don Pelaez sa nangyayari. Nagpalit ng anyo bilang aswang. Kaso nga lang, mula sa ere ay tumagos sa kanyang katawan ang sungay ng kalabaw. Wala na itong nagawa. Hindi pa nakontento ang balaw. Paulit-ulit na sinuntok ang buong katawan ni Don Pelaez. Napatigil na lamang ito dahil wakwak na ang buong katawan. Tignan mo nga naman. Maghatid ulit tayo ng bangkay sa lupain niya. Kaso nga lang ngayon kasama na yung katawan ng may-ari. Hoy Bao, ang tindi mo. Hindi siya nakalaban na. Sige na, bumalik ka na sa anyo mo. Hihilain mo pa ang mga to. Walang problema, kaibigan. Kagaya ng unang ginawa, isinakay sa karo ang mga katawan at saka dinala sa lupain nandun. Nakaantabay doon ng iba pang tauhan
Nag-atrasa nang makita si Mang Andres. Yan ang tama niyong gawin para hindi kayo matulad sa mga to. O ilibing niyo mga yan, huwag na kayong umasang mabubuhay. Durog na ang katawan ng mga kasama niyo. Nang mga sumunod na araw, nabalitaan na lang niya ang pag-alis ng natirang trabahador ng yumaong negosyante. Naiwan ang lahat ng ari-arian. Hindi niya ito pinansin dahil wala namang pakialam. Ibinalik ang atensyon sa sariling sakahan na ilang araw napabayaan dahil sa pagharap kay Don Pelaez. Ang buong oras si Mang Andres, kasama ng alagang kalabaw, ibinuhos sa tahimik na buhay. Lahat ng oras ay ginugol sa gawaing bukid. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marco. Walang eksaktong taon. Probinsya Mabinay, Negros Oriental. Marco, maya-maya lang darating na si Father Greg. Maselan pa naman yon pagdating sa kapilya. Nalinis mo na ba ng maayos ang altar? Wika ni Mang Goryo. Tapos na po, Manong. Doon na nga po ako sa likod magwawalis eh. Kasalukuyang naglilinis ang dalawa sa kapilyang pinaglilingkuran dahil darating ang bagong kura paroko. Ewan ko lang kung magtatagal ang bagong pari dito. Siguro naman, nabanggit na sa kanya ng pamunuan ng simbahan ang nangyari kay Padre Julian. Siguro ho, alam na ng bagong pari ang nangyari. Hindi naman niya tatanggapin ang maging kura paroko sa lugar na to kung di niya kaya eh. Walang magagawa ang mga pare sa oras na idestino sila sa isang bayan o probinsya. Hindi sila pwedeng magreklamo. Pero sa pagkakalam ko, kakaiba ang Father Greg na ito. Medyo may pagkasanggano daw ang ugali pero mabait naman. Habang nakaupo sa harapan ng altar, lingid sa kaalaman ng mga ito, dumating na ang kanilang hinihintay. Siya nga ba? May pagkasanggano nga ba ang bagong pare? Dumaan ito sa pinto sa gilid ng simbahan papunta sa altar, kaya hindi nila napansin. Oo yun ang narinig ko sa kabilang bayan kung saan siya nanggaling. Sakto may kakilala ko doon.